Pastor Charlie Pryor. Amen. Let's all bow down our heads. Lord, we continue to honor you today. Holy Spirit, we are so grateful to you for ministering to us, conveying to us the word of the Lord. Even as we come to worship you, Lord, you have conveyed us already sa imong word, Ginoo. So clear nga ang tanan nga imong gibuhat, Lord, kung kami among tuuhan o among dawaton, amo gayod nga masinati. And every one of us here today, God, we keep on developing our faith, our trusts, knowing that apart from you, we can do nothing. Salamat aning nga moment, Lord, a precious time, a dedicated time, just to declare, Lord, that we need your word. Og salamat, Lord, sa presence sa matagusa. Salamat sa ilang mga kinabuhi o kami karon niya gusto mi maka-learn more sa among life's journey. And I believe, Lord, dili nimo kami pakyason. Because niya kami nagpaubos sa among kaugalingon nga nagingon, we need you, Lord, more than anything else. For the glory of your name, we commit all these things. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. You may now take your seats. O pagpakan na to sa makausa ang atong Ginoo. Palihog, i-greet ang imong katapad, pag-usap, ing na I am blessed that you are here. Amen. Sa mga mensahe pa lang sa awit, nagministeryo na si Lord sa ato. Amen? Kinsay nag-receive ni ato? All of those songs are taken from the Word of God. And the moment you believe it, the moment you proclaim it and believe it in your heart, I believe as well that in the name of Jesus, it will come to reality. The kind of freedom, tibok kalibutan karon nagsinggit og freedom, kagawasan, makagawas sila sa bisan unsa nga kahimtang sa kinabuhi. Ang uban gikapoy na lang nagsigsinggit na gusto kong kagawasan. Because the only answer to that call is the name of Jesus. That's why I'd like to thank the Lord sa imong presence karon kay tama ang imong desisyon na wala kay laing adtuan. Karon nga takna kundili sa presensya sa Ginoo. Ingna imong katapad, wala ka na sayop. Yeah, that's true. Wala ka na sayop nga niya ka karon dinhi because you will be receiving more from the Lord in the Spirit. Wala lang ka nakasayod, dindot ka yung testimony, gihatag ni Sister Rowena. Wala lang ka nasayod, pero God is working behind the scene. Dili ni mo ma-feel for sometimes. Usahay gani ang imong feeling, murag opposite. Murag wala lagi si Lord, layo lagi si Lord, wala lagi siya kadungog sa akong mga prayers. Feeling lang na ni mo opposite, pero in reality, ang promise ni Lord, He is faithful to fulfill them. When the Lord said, I will never leave you, I will never forsake you, that is concrete promise nga never ni Lord mutalikod ni ana. Regardless of your condition, regardless sa imong feeling, regardless of your situation, the promise is always there. Because I know my word, I know my Bible nga nagyon si Lord, He who promised is faithful. And I stand to that declaration sa word sa atong Ginoo. I for myself, excited kay ko sa ginabuhat ni Lord sa atong taliwala. Just this week, no, grabe ang manifestation, mga trainings, mga cell groups, mga one-on-one PID, ILD nga ginabuhat sa mga leaders. Yun ako, Lord, all glory belongs to you, Lord. Mga unstoppable na mga leaders, pakpakan na to si Lord sa mga unstoppable leaders. Hallelujah. The day nga nasabtan nato nga mao ni ang joy sa kinabuhi. When we serve the Lord, there is joy. Where in fact, bisan kapoy, ingon ang Bible, the joy of the Lord is my strength. So walay kapoy, ipahulay lang na, no, ipamassage lang na for 1 hour, tapos na ang kapoy. I-rest lang na nimo siya for 2 hours na tulog, presko na usab ang paminaw. Because the joy of the Lord is my strength. And of course, this is just the beginning. Nagsugod pa lang si Lord. Dili,
Mo na ingon sa akong higala, mao na ni pero dili pa ni mao. Layo na tag naabtan pero layo pa tag abtunon. Grabe no? Mga Bisaya nga mga lingwahe talinghaga gyud na. No? Mao na ni pero dili pa ni mao. Layo na kag naadtuan pero layo pa kag pwedeng adtuan or maabtan. Meaning to say, naanay gisugdan, nag-journey ka na. Feeling nimo, uy, dugay naman ko kung naka-join mo sa pag-start sa GCM way back 2013, mag 11 years na takarong nga year. Uy, dugay naman day mi, 11 years naman day mi. So layo-layo na mig naadtuan. Tinuod na, pero perting layo pa natog sangputanan. Mao na ang linya kaganiya sa testimony ni Rowena, o giingon na po na sa imong katapad, ing na ayaw gayod pag-undang. Nag-receive ang imong katapad? Ayan, tinuod ka na. Kay feeling nimo layo na, pero ang tinuod layo pa. Pero at least layo ka na. Wala na kanibalik dito sa sinugdan. Ni anak ka diring dapita. So kung muundang ka, sayang. Kay the moment muundang ka, kabalo mo unsay may tabo, ang tendency, mubalik yud ka. Pero kung dili ka muundang, of course, mi padayon ka. O sa dihang nagpadayon ka, the more nimo masinati nga naa pa gid ay mga nindot sa unahan nga giandam ang Ginoo. That's why when I think of that truth sa atong journey, this week, nag-meditate ko sa line, which is my topic this morning, keep the fire burning. Tuguti nga ang kalayo, magsigi og siga. Tama ba ang akong Bisaya? Kaya usay, mas masabtan pa man ang English kaysa Bisaya. No? Keep the fire burning. And the question this morning is, how to keep my fire burning? Kung ang challenge is, gikinahanglan magsigag-siga, ang pangutana, unsaon nga magsigag-siga-siga? Kaya na ako'y nabasa sa Bible, nga doon ay decree ang Lord sa iyang mga magtotoo, nga iyang gi-address sa mga priest during that time sa Old Testament. Ngayon siya, ikaw nga pari, nagdumala sa simbahan, gikinahanglan masiguro nimo nga ang kalayo sa altar, dili gyud mapalong. And mao ka na atong meditation this morning. Kaya when we reflect sa atong journey, nindot nag-rejoice kita, nindot na mga victory, nindot ng imong gipray nga person, dugay na kayo, wow, nakatapad ko na karon, kauban ko na siya nga nag-worship. Praise God for that. But sa imong pagtanaw sa unahan, pirting daghana pa dito sa gawas. The question is how to keep that fire burning. Muundang na ba ko kay kompleto na akong 12? Muundang na ba ko kay at least naanay 144 nga ako nakita? No. But the challenge again is how to keep that fire burning in my heart. Nag-decide ko nga mag-serve kay Lord, nag-decide ko nga magsimba, pero the challenge is paano kining akong decision nga mag-serve, magsimba kay Lord, magpadayon. Unsa ang akong pagabuhaton? And by the grace of God and by His word this morning, atong pagatultulan ang mga pipila ka mga tubag ni Ana para ang atong kinabuhi magpadayon nga magdilaab diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay the moment adunay kalayo, mapansin ka sa imong palibot. Tama ba? Wala pa ko nakakita nga dunay sunog, ang mga tao walay pakialam. No? Makakita lag-aso, nalay mo singgit nga na sunog, kung mahimo pa lang muadto gyud ka mo tan-aw para masayran kung ang hinungdan sa sunog kalayo ba gyud? Nay mga joke, di ba? Unsay nitabo dito? Nasunog unsa hinungdan? Kalayo. Kay nasunog man. So meaning to say, the moment adunay fire, the people around you will take notice. Where in fact, dili lang sila maka-notice, mag-investigate sila. Ngano man ang iyang kinabuhi kaniadto, grabe man na kangit-ngit, kalubog, problema, karon. Nindot na kayong kinabuhi, unsay nahitabo, uy, mag-investigate sila. Dili lang sila mangutana sa imo, mangutana sila sa silingan. Sa mga managtiayon, kung ang nabag-o ang imong bana, mangutana sila sa imong asawa, unsay nahitabo sa imong bana? Kaniadto, alas 12 na mo uli, karon lagi, pag alas 5 pa lang,
alas 5:30 gikan trabaho, uli lagi dayon sa balay. Uy, kalayo ni siga na. Kaniadto walay rimit-rimit sa sweldo, karon tanan hatag na, unsay nahitabo. Uy, doon na mag-investigate. Uy, hallelujah. Tama ba? Na amen mga asawa. No? Kaniadto pag masuko, bisag unsa na lang ang mogawas sa bibig, karon pag nasuko, hilom na lang. Unsay nahitabo, mag-investigate sila eh. And then, madungog nila ang nagkalain ng mga tubag. Tungod ingani, tungod mao ni tabo, tungod mao ni tabo, ang bottom line, kay nag-alagad na sa Ginoo. So, kinsay napasidunggan? Ang pangalan ni Jesus. That Jesus, who suffered, who died, and on the third day, He rose from the grave, ang iyang pangalan maoy napasidunggan. We can give our testimony, but the glory belongs to God. Ang uban, mingon sila, nang hambog man ka. Wala ko nang hambog. Nagsultir ako sa akong kasinatian sa Ginoo. But I make sure, by the grace of God, the glory belongs to Him. Kana siya dapat klaro para nato. And the moment kana siya nga kalayo, magsiga padayon, the people around you one day, makontaminated sila. Pero yun not, for sometimes, nagingon sila, nay nagsiga, nay nagkalayo, nay kabaguhan. Moingon ang ba mga tao? Be, atong tanawon. 3 months, 5 months, 6 months, 1 year. 1 year, 2 years, 3 years, nagpadayon ka. May sila, tinuod yun ay. Authentic. Di ba? Kasi mga tao karon hindi dahil sila mutuo. Mag-investigate, mag-observe, kung masustain ba. Katubang iyang gicommit kay Lord, masustain ba to siya? And the moment makita nila by the grace of God, kay wala ka nagundang, naghimo ka sa imong basic lifestyle, then the fire keep in burning inside of you, then the people around you will say, it is authentic, it is real. Tinuod di ay. Ang dili lang sila mag-investigate, one day maingon sila, can I join? Pwede ba ko mo join? What will it take? Unsa may akong buhaton para mahimo kong part ni anang maong kabaguhan. Then that's the time makashare ka sa imong experience kay Lord. Ingna imong katapad, mao na ang imong kinabuhi. Yan, prophetic declaration nato na. So meaning to say, today, you will declare this word. Atong i-declare all together ang atong topic. Ingna together, ready, 1 to say it. Keep the fire burning. Of course, ang story nga akong pagbasahon is all about the literal nga fire because practice ni sa Old Testament, but as we apply, it is all about the fire inside of us. Atong basahon ang text sa Bible. From the book of Leviticus, chapter 6. Mag-start to read verse number 8 down to verse number 13. Okay? Leviticus chapter 6, the word of God says, New King James Version, Then the Lord spoke to Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the heart upon the altar all night until morning. And the fire of the altar shall not be kept, or shall be kept burning on it. So clear ang command ni Lord. Ang kalayo sa altar dapat nagpadayon og siga. That's the command. Verse number 10. And the priest shall put on his linen garment and his linen trouser. He shall put on his body and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. So Adonai, paglimpyo sa sigigsiga, mo gather siya og abo. Ingon ni Lord, limpyuhan ang abo, kay dili magpadayon og siga kung Adonai abo nga magpabilin. That is the verse is telling us. Verse number 11. Then he shall take off his garment, put on other garments, and carry
the ashes outside the camp to a clean place. Verse number 12. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and he shall burn on it the fat of the peace offering. So grabe ka specific ang instruction, grabe ka detail ingana si Lord maghatag instruction as far as the Old Testament practice is concerned, just to preserve the altar. Verse number 13, the last verse so far. And fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Can we read together? Verse 13, ready, want to read. And fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Is that an amen? So ang bottom line sa tanan nga instruction sa Ginoo, first ngadto kay Moses through Aaron, ang final instruction is, a fire shall always be burning. So sa previous nga verse, doon na siya gitawag na instruction para ang fire magsigig-siga. O kana atong i-detail, unya tanaw na to ang mga lesson nga atong ma-learn. But the main goal of God, as far as this practice is concerned, gusto niya nga kanunay, pagtanaw niya sa altar, adunay kalayo. Walay hinungdan ang altar kung walay kalayo. O gatong masayra na kini nga kalayo, mag-represent ni sa kinabuhi nga alive, active, nga naga-connect kay Lord, o ang representative niya na is ang altar nga adunay kalayo nga nagasiga. So let me say this in an application. I am responsible to keep the fire burning. I will protect, I will provide for the fire to keep burning. Can we declare this together? Can we declare this? Say amen. It is personal already. Meaning to say, when God said, let that fire be burning, magpadayon sa pagsiga, then, ikaw karon nga nag-decide nga mag-serve kay Lord, dapat ma-receive ni mo ni nga declaration sa kaugalingon. Can we declare it together? 1, 2, say it. Say amen. So the word nga gusto na akong emphasize is your responsibility and my responsibility as far as that fire in my heart is concerned. Nagpasabot kung ikaw gusto nimo nga kanunay makita ni Lord nga nagsiga-siga ka sa imong pag-serve kay Lord, ang imong buhaton is you will become responsible for it. Moto nindot kay kaganin again ang testimony nga ang kasagaran nga hinungdan nga magluya siya tungod sa mga tao sa palibot nga nagsigig-sultig against sa iya. So ma-discourage, mahiubos. So instead na magsiga ang iyang kalayo, napalong ang kalayo tungod sa mga istorya nga nasa palibot. But ang kanindot is nakarealize, ako man day ang responsible person sa akong pag-serve kay Lord, dili man day sila. And I need the Word of God as a wood para magsigyo og siga. That's why when I think about that lesson in ako, Lord, I am responsible for that fire to keep burning in my heart. Circumstances na sa palibot nato, pero I am responsible. Kay mao ni ang number 1 na kalaban nato sa pag-serve kay Lord. Mangutana ka, asa naman si sister? Asa naman si brother? Na-discourage. Nga naman, nahiubos. Kay kinsa man, sa iyaha, ang hinungdan, ang nasa palibot. So, kana gina-break nato in the name of Jesus. Can you hear an amen? So that when you say, I am responsible to keep the fire burning, I will protect. Ikaw ang magprotekta niya. I will provide for myself. Meaning to say, maghimo ka sa angayan nimong buhaton as far as the order of the Lord is concerned, so that kanang imong kagana, kadasig nga mag-serve kay Lord,
magpadayon siya. Kaya ako nasayod, dili madawat sa Ginoo ang rason nga moingon ka, Lord, na-discourage ko tungod niya. Ang hinungdan, Lord, nga wala ko nagparinga mag-serve sa imo, Lord, tungod sa iya. That is a no 100% reason, I believe, when we face the Lord. Because again, ingna imong kaugalingon, I am responsible. Convinced na ba ka nga you are responsible? That's why ikaw ang nagasik, ikaw ang nagapangita. Sa mga instructions nato diri, kung ang imong leader wala na nag-connect sa imo, ikaw ang maningkamot nga mag-connect. Kung ang imong leader wala na nag-text sa imo, ikaw ang mag-text niya because you are responsible. Kung naay mga training and mentoring, wala man ko gi-connect, wala man ko gi-text, pero nakasayod ka, ikaw ang responsible to make a way so that maka-join ka sa training. Because everybody has the responsibility, and for some time, even kami ngayong pastor, makalimot. Ang mga leader na to, makalimot nga mag-connect sa imo. Pero kung ikaw responsible person, even though kami makalimot, pero ikaw nakahinumdom, it is your responsibility. Is that a lesson already? Nga atong ma-learn sa atong journey? Kaya pag nasabta nato ning atong responsibility, nindot kayo ang journey nimo sa life. Wala ang kaubos, wala nang mga panluod, wala na because I am responsible. Because in this journey, we encourage one another. We need each other. Wala siya hierarchy nga dapat siya ang nasa taas, dapat siya mag-result. Wala. In the sight of the Lord, we are the same. And we are responsible. That's why my question this morning, atong tubagon as we journey in this passage is, how to keep the fire burning. Unsaon nako ngang kalayo sa akong kasing-kasing, ang kadasig sa pag-alagad nako magpadayon sa pagsiga. Of course, magreflekta sa passage nga atong gibasa karon ni buntag ug doon ako'y mga cross references for our study this morning. Number 1, gusto na ako i-declare, number 1 nga imong pagabuhaton to keep the fire burning is we need, or you need, I need to build an altar of worship. Mao na pinakauna. Gikinahanglan mag-build ko. Mag-decide ko nga doon ako'y altar of worship. Kay walay padulungan ang kalayo sa Dios kung walay altar nga na-build. Walay gitawag na strange fire. Ang kalayo sa Ginoo mangita na sa iyang tamang address. O ang address sa kalayo sa Ginoo moabot sa altar nga gibuild. That's why ang atong Father Abraham, father of faith, he is a man of altar. Abraham, Isaac, and Jacob, they are the man of altar. Every time nga doon na sila yung mga giadtuan nga lugar, ang first nga ilang himuan, build an altar. Because that altar is a representation or nag-represent siya sa presence ni Lord nga mag-come down o dito makigistorya si Lord sa altar nga ilang gibuild. Kaya para ka nato in application, aron nga ang kalayo sa Dios moabot kanimo, dapat aduna kay altar of worship. O ang worship, mao ni siya ang hinungdan nga mag-connect ang imong life o ang presence ni Lord because na siya gitawag na point of contact, and that is all about your altar. Basahon nato kini nga text in 1 Kings chapter 18 verse 38. Mag-proceed na sa verse 38 because it's a long story. Verse 38. Yan. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust, and it licked up the water that was in the trench. Let me emphasize kaning first line. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, because during this time Elijah made an altar.
Kung atong tanaw ng story, grabe ni siya nga challenge. Kasagaran ang kalayo musiga sa uga lamang. Strange kayo nga bisag basa ang area, magkalaon sa kalayo. Very strange in the practical way. But during this story, gabi gibasa nila ang palibot, tanan nga nasa altar, gibasa palibot, upat ka bisis, upat ka galon. But when Elijah prayed, then the fire of the Lord fell and consumed. Why? Because Elijah made a worship before God. So sa ato pa, kung ikaw nagapadayon sa pag-worship kay Lord, dili exclusive during Sunday, but a way of life. Sa imong balay, sa imong opisina, sa imong sakyanan, wherever you are, imong gi-made up ang imong Lord, even I am traveling, I am worshiping you because I know you are with me, then the fire of the Lord will continue to fall on you. Yes, dili ka exempted sa attack sa enemy. Dili ka exempted sa situation sa palibot, kay naa na siya, but you are being protected inside of you because God is with you. And the moment ka na siya mahitabo, mag-consume nga ni ka nato, then ma-experience nato nga ang presensya sa Ginoo nagauban gayod. And mao nang pinaka-the best nga moment nato sa life. The fire will come down when we build an altar. Unsa maning altar nato? Time with God, presence lover kita, intimacy with God, lifestyle of worship. Dinha ang fire ni Lord kanunay nga moabot. Mao ni atong ginapang check. How about your time with God? How about presence lover ka ba? O kana lang ginabisitahan kanunay sa fire of God? Intimacy, nag-develop pa kag pakigsuod sa Ginoo. Remember, this is a develop ni process ni sa. Kaya nindot kayo nga, ang Sunday worship nato is a preparation for the next days to come, tomorrow, until Saturday. Giandam kita, aron nga ang the whole week nimo, beginning first day of the week ang Sunday, and the whole week nimo is all about your worship to God. That's why nag-advocate never miss your Sunday celebration because this is your preparation for the whole week of a life of worship. Amen ba tani ana? Kaya din gina-develop nato, Lord, gusto ko presence lover ko nimo, Lord. Dili ko gusto, Lord, mag-work, dili ko gusto mag-business, Lord, nga wala ang imong presensya. Kauban ka, Lord, nining akong endeavor sa life. Di lang, Lord, bastang kauban, Lord, gusto ko mag-develop og intimate, suod, na anytime makakall ko sa iyong pangalan, I am sure, Lord, nga gitubag nimo ang akong mga prayers. O ang akong prayers, Lord, naka-align sa imong will, and not my will, but your will be done. Therefore, Lord, I am willing to wait. Wala nimo gina-coerce si Lord. Wala nimo siya ginapugos. Because nakakonect ka sa iya, nag-develop kag intimacy niya, you are willing to wait upon the perfect time of the Lord. Another is lifestyle of worship. Mao ni siya igsoon ang mga prevailing activity nato nga ginabuhat para mag-develop ka sa gitawag na keep the fire burning. So, unsang unang requirement para ang kalayo magsigi o kalayo diya sa imong kinabuhi, we need to build an altar. In Exodus chapter 20 verse 24, nindot kay ni siya nga passage sa Bible, no? Ingon siya dinhi sa verse 24, an altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings, and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I record my name, I will come to you, says the Lord. And what is the last line? What is the last line? Na kanunay reward si Lord. See? Og ang reward na kanunay sa tumoy. Meaning to say, aduna kay dapat buhaton. Og ang buhaton, ingon si Lord, build an altar and let that altar has that offering. Dunay sacrifice offering. So that when the fire of God will come, ingon siya nga ako ang
para na sa ako, meaning ako ang sentro ni ana. Pag mo gusto na ito ma-learn pag yun. That when we build an altar of the Lord, see to it that He is in the center of that altar. Kaya ngon sa din niyo, your sheep, your oxen in every place where I record my name. Meaning, His name. He is in the center of it. Then mag-respond si Lord, I will come to you. Because you call my name, I will come to you. Because you honor my name, I will be there. Ang dili lang basta nga muadto ko sa imo. Para lang, ni anak ko. So, unsa man Lord, kay ni anak ka. Ingon niya, and I will bless you. That's why we could just say, no? Mailhan nimo ang tao nga tinud-anay nga nag-serve kay Lord, nag-journey kay Lord. Kaya ang ending sa iyang life, ana, blessing yun. Kaya ang tinuod nga worship, magresulta gid siya og blessing of change and transform life. Mao nay tinuod nga worship. Sa diyang ni isa ka sa imong kamot, nagsimba ka, nagkanta ka diya sa Ginoo, ang tinuod nga result makita after. Sa pag-uli nimo, adto na ka sa work, adto ka na sa iyong business, na dito ang manifestation sa imong ipakita nga nag-worship ka kay Lord. That is why, ang mga managtiayon, grabe ang ilang hope. The moment, ang iyang bana, ang iyang asawa, makita niya, nag-worship na. Oh Lord, nag-pray na akong bana. Lord, nag-pray na akong asawa. Grabe ang iyang expectation sa heart. Kaya nagtuo siya nga after niya na change and transform life yun. Baliko na ko ha, aron dili ta mabiktima sa religious spirit na lang. Nga inig Sunday na ka sa church, pero iniguli nimo kay wala na pod ka sa church, feeling nimo wala na pod ka nag-worship, kay wala naman ka sa church. So kay wala na ka nag-worship, kay wala na ka sa church, back to your carnal way of life. God forbid, we rebuke that spirit, that is not your portion. Say amen. So change and transform life. Because God is telling us, when I come to you, I will bless you. So that is the first requirement, how to keep the fire burning. We need to build an altar. Honor God in your altar. God must be honored in this particular place nga atong gibuild diha sa Ginoo. The Lord must be honored in our altar. Dagan man sa ato siguro before nag-build og altar sa balay. Physical gyud nga altar ba? Pangutana, si Lord ba ang na-honor? Kita na lang mag-reflect before. Kaya nga naman, base na biktima ta before sa religious spirit na lang. Napatay mga altar kaniadto nga na dinha nagbukad ang Biblia 24/7 sa altar. Pero Biblia na lang ang nagbukad. Wala na'y manifestation sa kinabuhi. Amino na to, dito tagikan kaniadto. Pero praise God, gi-open the Lord ang atong eyes of understanding. Did we learn something this morning? Number 2, how to keep the fire burning. Ingna imong katapad, bring sacrifice regularly. Ingna imong katapad. Yan. Unsa may pulos sa altar kung walay sacrifice? Ang reason nga nung nag-build og altar si Abraham, kay dito niya ibutang ang iyang sacrifice. O ang reason nga nung ang kalayo sa Dios moabot ang altar, because of the sacrifice. Iyang i-consume. Ingon ka ganina ang atong gibasa, 1 Kings chapter 18, verse 38, gidetail dito unsang i-consume sa altar. Nag-offer sila og sheep, oxen, burnt offering, peace offering, and the fire of God fell on that altar, i-consume it. Meaning to say, God accepted your offering. So sa imong buhaton, keep giving your sacrifice unto the Lord so that the fire will continue. The fire of God will continue to consume that. Meaning to say,
you are connected. Kaya requirement ni Lord, no? Pag nag-worship ka, bring an offering. And the best offering that we can give unto the Lord is yourself, life. Kaya in Romans chapter 12 verse 1, very clear ang gingon. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is your best offering. Wala na'y makalabaw niya ng offering mo. That's their number one offering. And other offerings will just follow when you first give your best, and that is your body. In 1 Kings chapter 18 again, ato na ning basahon ang verse 36, 37, and 38. Mag-backtrack ta sa atong passage. Verse 36, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Grabe si Elijah. He followed God's instruction. Verse 37. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. So meaning to say, ang kind of offering na gi-offer ni Elijah, mag-cause ang resulta niya, ang purpose niya, that all these people around him will worship the Lord. Ug mao niya nga atong ginabuhat sa vision ni Lord. Ang hinungdan nga nung matransform ka, nga nung gusto ka magpa-transform kay Lord, ang reason nga nung ma-renew ang imong life, because of the people around that sandihang makakita sila nimo, mainganyo sila nga mag-serve kay Lord. Mao nang gingon ni Lord kay Abraham, Abraham, I will bless you so that you will become a blessing to many nations. Kaya dili siya selfish. Nganong magbag-o man ko? Nganong dapat ma-transform ko? Para di ay ni sa daghan nga na diha nagatanaw nimo. Para mahimo silang witness kung paano kagibag-o ni Lord ug mainganyo sila nga mag-follow kay Lord through you. Ignay mong katapad, ikaw ang gamiton sa Dios. See? O pasundahig singon, mao hinungdan kinahanglan magbag-o ka na. Tama ba? Kay dili ka effective nga gamiton sa Ginoo kung sa dihang nagsulti ka pero ang arang daghana pang mangbutang nga nagdumili ka nga mabag-o nimo. Ang tubag sa tao nimo ana, istorya he. Pag sure oy. Uy, kinanglan, mga lagad kita sa Ginoo. Kay mabag-o gyatong kinabuhi. Nya wa ka na bag-o. Unsay tubag sa tao sa imo? Be. Pero kung naa sila nakitang small cloud sa imo, dili perfect. Small cloud. Nahibalo sila nga nag-struggle ka pero nagapasaka ka sa kabaguhan. Moingon sila, mutuo ko sa imo. Kay dili ingana ang imong kinabuhi kaniadto. Mutuo ko sa imo tungod kay nakoy nakit-an nga kabaguhan sa imo. Wala sila naghulat nga maperpekto ta. Wala. Gusto sila makakita nga realidad ang atong kasinatian. Nga bisag nag-struggle ta, pero makita nila ang atong faithfulness kay Lord. Makita nila nga naningkamot ta with all our hearts that, Lord, I acknowledge my weakness. I acknowledge my failure. Lord, change me because I'm willing, Lord, to be changed by you. Here am I, Lord. Makita na nila nga nag-struggle ta para sa atong kabaguhan. Then the people around you mag-join sa imo. Kay sila sad nag-struggle. So, realistic. Dili ka kinanglan magpakarong ingnon. Pero dapat move ka sa imong next higher level. Maunang hinungdan. Prayer ni Elijah. Balik ko ng 37. Hear me, O Lord. Hear me, that these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. Because these people, for sometimes, mga worshipers na ni sila. That's why makadungog ta sa atong
mga silingan, no? Aw, kami believer man sad mi. Nagtuo mi sa Ginoo. Mga believer na sila. Wala lang naayos sama nato before. Kaya ang prayer ni Elijah, that you have turned their hearts back to you again. Kining word na again. Kaya once upon a time, naninood na sila mag-serve. Na-discourage lang, na-backslide lang, nagpalayo lang sa Ginoo. So through our lives, they will go back to God again. The Return of the Comeback ang title sa Lida. True sa atong mga kinabuhi. Kaya mapansin nyo, pag mag-witnessing mo, pag mag-win souls mo, matingala ka sa iyang life. Kabaw ka, ako kanito, born again man ko. Faithful ko sa church sa una, choir pagani ko. Nag-praise and worship ko kanito. Unya, karoon sa naman ka. Wala lagi, 2 years na ko, simba-simba. Familiar nga story, no? Kaya ingon ni Elijah that their hearts may be back to you again. Kaya atuan nato to sila, katong mga wala na nag-join sa church, wala na nag-cell group, balikan nato to sila. Kinahanglan sila mapukaw tungod niana. So bring sacrifice regularly. When there is no sacrifice, there is no fire. Na nang altar, pilawar sacrifice. Pangutana, unsay sunugon? Kung walay sacrifice. So kung walay sacrifice, walay kalayo nga moabot. So very important ang sacrificial offering. In their time, ang requirement, sheep, oxen, any kind of animal para makonsume ni Lord, meaning to say, when the fire has been consumed, daghan application niya to, ang sala napasaylo na. There is the presence of the Lord nagmanifest. Pero walay mahitabo nga fire kung walay offering na ihatag. That's why doon ay requirement nga gusto ni Lord para sa ato. The truth is, Jesus is the greatest sacrifice. And He was being consumed by God. He died. Gi-consume. Pero actually, ang iyang pagkapatay, sa iyang pagkamatay, it's ang gi-consume dito, ang sin nga iyang gi-absorb. Mao to ang gi-consume sa Diyos, damay siya, namatay siya. 3 days. But God gave a power that Jesus Christ ma-resurrect siya after the 3rd day. Of course, adang na-resurrect siya, wala na ang sin. Consume already. That's why ang song na to kagayna, it is done, it is finished. Did you sing that song? Human na. Ang tanan natong kalapasan, gipakamatya na sa Dios. Andam sa kanoy mo, dawat nimo sa diyang mo, balik ka saya because it is done, it is finished. Kas-ara siya namatay. Once and for all, the Word of God says, Jesus is the greatest sacrifice. Kaya pag nasabta nato ang sacrifice ni Jesus, when God iyatang i-request, kumbaga, iyatang i-require, kumbaga, sa sacrifice nga dapat ihatag nato kaniya, dili gyud ta magdumili kay even God Himself gave the greatest sacrifice. Kaya ang mga disciple, nakasabot ni, anytime, pag naay mga sacrificial nga atong ginabuhat, so be it, wala na may ako eh. And it's been our practice ever since. And for those nga nag-join, grabe, rejoicing sila. Sacrificial offering. Pag natay project, sacrificial offering. Nakoy manidri. Unya, wala na tayo ato. Oh, nang ano man, nagitay ato, magitay ato, iyaman ito sa Ginoo. Ihatag na ito ni. Because ang reflection is, even God Himself, He gave everything. Kung nakasabot ka niya na, surely mag-enjoy ka sa imong journey sa Ginoo. But after all, ingon si Lord, I will come and I will bless you. But there's certain requirement na gusto ni Lord nga atong masinati. We will also give our best sacrificial offering, and that is our lives. Atong mga kinabuhi igsoon. Gusto na ko balikan ang mga verses sa Bible para makita nato din ang journey. Verse number 9, Leviticus number 6, o chapter 6. Verse 9, balikan ako ng verse. Ingon sa dinhi, and the fire of the altar shall keep burning. Kana siya nga highlight.
verse number 9. Leviticus number 6. And the fire, sa last part, and the fire of the altar shall be kept burning on it. That is the requirement. Mao na ang gusto sa Ginoo na nagpadayon nga nagsiga. Verse number 12. Proceed sa verse number 12. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. Dili gyud palungon. Ingnay mo katapad, dili gyud mapalong. Grabing requirement ni Lord. That's why sa atong journey, bawal mag-backslide. Kaya pag nag-backslide ka, mapalong ka. Kabumon sa ilisod sa kanang nagsiga ka ni adto niya napalong, ang pagpasigag balik lisod. Labi na gyud og puno na og abo. So limpyuhan ang abo, sumala sa instruction para ang magpabilin katong kahoy nga uga, sindihan ni musiga sa balik. Another, verse number 13. Doon ako gina-emphasize nga line. And a fire shall always, say the word always. See? This is the word of God. Kasi na nag-reflecta sa itong journey, matingala mo, kulit na kayo ta, grabe na kayo ta mo follow up, grabe na kayo ta mo bisita, because of the word of God telling us, dapat dili mo undang. Kaya pag doon ay mga leader, mangutana ko, si Kuan, wala lagi ko nakakita, itong under sa imo, wala, ambot lagi pas. Ang next na kong ang pangutana, magkatawa siya, buhi pa man ka. Buhi pa noon pas, o sige pangita kay, buhi pa man di ay. Pero kung iyang tubag, pas, patay na pas, wala antay paglawang ato, kay patay naman di ay. Mga joke na mo, pero nakita na ako, very important. Nagtago-tago pas, pangita ay kakapoy. Kaya nga naman, the fire shall always be burning. So, it's from the word of the Lord. Kaya sa rin nasabta nato ni kini nga journey, ingon ako sa akong intro, todo na ni. Hinay mo katapad, todo na ni. Push pa more. Makulitan ng makulitan. Pero this is the command of the Lord. Kaya nga naman, looy ang nagtanaw sa ato sa palibot, nga matanggong ang ilang kaluwasan, kay nagpalangan-langan ta. Looy sila. Naghulat sila sa atong manifestation. Naghulat sila sa tinuod nga makita nila sa ato. Pero kung dili nila na makita, malangan pod ang ilang pagkaila sa Ginoo tungod ra pod sa ato. Kaya na ko'y term nga ginagamit nga, grabe, maluoy ta sa mga unbeliever, wa pa naluwas na backslide na. No, wala pa gani siya nagalagad sa Ginoo, na-discouraged na. Kaya nga naman, pagkakita sa Kristohanon, mangin siya mas mga pamangkuha na niya, ang batasan niya, arang-arang pa hinuon ko na niya. Pero ang iyang gitanaw, ang born again, siya, feeling niya di ko born again. Pero arang-arang pa mangkuha na niya, So wa pa siya naluwas, na backslide na. O dili na mao ang atong portion. Amen? Grabe ang grace sa Ginoo sa ato. Ikatulo and the last. How to keep the fire burning. We will bring the wood regularly. Unsa man day ng wood? Sugnod. Kahoy. Uga nga kahoy na. Siguro di na kayo makarelate ang uban kay wala na ta nakakitag kanabitang kusina nga kahoy ang gigamit. Pero we can still use our mind to imagine. Kaya nga to karon mga high-tech naman. Click na lang ato, walay wood. Siga man lagi. Praise God sa high technology. Pero si Lord gusto niya makita ang picture aron nga ang kalayo magsigig-siga na ay sugnod. Sorry sa mga VIP karon ha, first timer. Pero this is not to offend you. Pero nasabtan namo nga ang sugnod sa Ginoo nga gikinahanglan aron magsigig-siga ang altar sa Ginoo, ang mga bag-o nga mga linuwas nga madala sa tiilan sa Ginoo. Mga VIP,
kamo ang sugnod. Mo hinungdan nga nindot kay ang worship tungod na sugnod nga gidala ang leader nga nag-connect sa imo. Ayaw problema, masunog lang ang imong daan nga pagkatao, pero mapukaw ang bag-o nga pagkatao nimo. Pakpakan na to sa Lord ni Ana. Kaya makita nimo ang cell group nga wala na nag-win souls, patay ang kalayo. 3 months na wala nag-win souls, wala nag-conquest. Inigtagbo nila na, kita na po, Brad. Aman datong kauban, wala lagi kita ra gihapon. Undangon na nato ni oy. Kita ra man gihapon. Patay. Pero kung nay bag-o, di ba excited? Sayo lagi ka. Nakoy bag-o bay nay VIP bay. Pag-abot sa VIP, presko kayong cell group kay nay VIP. Magpa-impress man tanan, di ba? Which is good. Meaning, salamat kay niya ka. Mao ni ang journey kinanglan magbag-o kita. Napukaw siya kay naay sugnod. Tingnan mo katapad, magdala tag sugnod. Sugikan karong hapon hangtod Sabado, mangita mog sugnod. Kay sunogon nato ang GCM. Kay nay sugnod dala. Meaning the fire of the Lord will come down. Kay naay wood nga gihatod. Is that an amen? So nasabtan nato di ay. Kay kini reflection sa truth is ang balay nga mingaw tungod kay wala nay bata nga nagsamok-samok. Pero one day nag-announce, nanganak na si Kuan. Kano sa moabot? Unyang hapon mo gawas ng ospital. Wala pa nagabot ang anak, nag-alirong na, nag-abang na ang tanan. Kay naay bag-ong anak nga niabot sa balay. Pag-abot sa anak, unsay reaction sa tanan? Grabe nga kalipay. Cute. Liwat sa papa. Liwat sa mama, tanan na lang ang mga good words isulti, meaning nabibo ang balay, kay naibag-ong gipanganak. The same picture in the spiritual. That's why ang heaven nagsulti, ang word ni Lord nagsulti, the heaven rejoices when one soul come to know the Lord or magbalik sa sabakan sa Ginoo. Mag-rejoice ang heaven. Kaya BIP, first time ka karon, you are a gift of God para sa GCM family. We are rejoicing as the heaven rejoices kay nag-respond ka sa invitation sa leader nga nag-invite nimo. Pakpakan nato si Lord. Come on. That is for the glory of the Lord. Kaya ang word ni Lord very clear, bring the wood regularly. Pag regular ang wood nga ginahatod, ang kalayo walay pagpalong. Bibo kanunay, sadya kanunay in the presence of the Lord. Because there is someone nga nabag-o ang kinabuhi. We are the sacrifice. We are the offering. Kita ang gihatagan ni Lord, ani nga opportunity. This is an opportunity. Never be a burden. Never be a works gani. But this is an opportunity. Can you imagine? Servant ni Lord, nagbring ta unsay heart ni Lord, and then atong manifest atong kinabuhi. So therefore, with this, gusto na ako i-declare, Romans chapter 12, verse 1, very important verse. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourself or your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Malipay ang Ginoo, makit-an ka nga nagbuild kag altar. Malipay si Lord nga kit-an ka nga naa ka nagdala og offering sacrifice. Malipay si Lord nga you keep that fire burning by bringing wood. Change after change, transformation after transformation. Mga igsoon, mao ni atong journey. Mao ni ang heart sa atong Ginoo. That is why we really need to make sure nga nasabtan nato ni. Dili burden ang pag-ani sa church every Sunday. Dili burden ang pag-adto sa cell group every week. Dili burden ang pag-attend ng mga training and mentoring. This is the heart of God. Because mao nang gusto niya makita nga ang kalayo kanunay nagasiga, ginasunog ang dapat sunugon, ginakonsume ang dapat i-consume, pero adunay bag-o nga ihatag si Lord, ingon siya, I will come and I will bless you. We thought sometimes, Lord, kung ako ning ihatag, wala na ko, Lord.
Ingon si Lord, anak, I will come and bless you. Lord, kung ako ning offering, gamay lang ni Lord. Wala na ako. Ingon si Lord, anak, I own everything. I can command blessing to come after you. Just obey. Give a sacrifice. Give an offering. Bring the wood. Build an altar. Pagka na atong buhaton, fire from heaven will come down. Kanang problema nimo sa iyong pamilya, fire from heaven will come down. Concern nimo sa imong health, fire from heaven will come down and consume that, because that is the promise of the Lord. Ingnan mong katapad, keep the fire burning. Shall we bow down our heads? Ato tong i-reflect ang tulo. How to keep the fire burning. Altar of worship is very important. Make sure every day you come and worship the Lord. Every day, every moment of your life. That is your altar. Pangitao na sa Ginoo sa imo because that is your altar. Ngayon sa Lord, anak, muragula na kay worship Puro na lang ka busy, anak Puro na lang trabaho, puro na lang business Where is your worship? Where is my altar? Ingon ka sa Ginoo, anak, nag-worship ka, but where is the sacrificial offering? Asa naman? Kay mao na akong i-consume, ug mao po na akong i-provide sa imo. Mao na reward nga akong ihatag sa imo. You know what? For some time, mo ingon sa Lord, anak, I miss you. Nganong na-miss ka ni Lord? Wala na may wood. Wala na ka nag-bring og wood. Wala na change, wala na transformation. Nahimo na lang familiar ang tanan. And this morning, the Lord is telling us, I want to consume that offering on your altar. And my name is pleased when you bring wood, so that your altar will keep burning. Let us all stand. Manindog tang tanan.